Okay. So, good afternoon, everyone. Allow me to introduce myself. So, for today, we will be discussing our topic for today is bread and pastry. Together with, we will also learn the effective and provide customer service. But before we start our presentations, allow me to introduce myself. My name is Lex Guibarra del Castillo. So, next slide, please. So for our classroom rules, I would like to present you. So the first one is listen attentively during our discussion. So as we all know, pag nasa loob tayo ng isang podium or classroom or whatever it is, we need to be attentive, makinig tayo sa mga discussion, especially para may ma-take away din tayo after the discussion. So the next one is respect classmate and speaker. So napaka-crucial na sa atin yan na dapat meron tayong respect and as we all know, respect ay hindi siya ini-impose, so dapat in-earn siya. So the next one is participate actively and in activity. So at the end of our discussion, I will be presenting you your activities or your assessment that will guide you to learn something new. So next one is raise your hand before speaking. So before we start, napaka-crucial na sa atin yan. Dapat alam natin na bago tayo magsalita, dapat aware tayo na itaas natin yung kamay natin para aware din yung speaker or teacher na may sasabihin tayo. So, next. So, for our learning objective, syempre at the end of the lesson, students are expected to, the first one, identify the elements and effective customer service. So, next one is demonstrate proper interpersonal and verbal communication skills. So, next, the third one is explain the importance of handling customer compliance properly. And the last one, and apply customer service skills in real-life bakery situations. Next. So before we start, I'd like to ask Mr. Steven Jan Mapalo. So for you, why it is important or crucial for us as owner to greet our customer? Okay po sir, thank you for that question. So for me sir, very crucial yung pag-grade natin ng welcome or any words pagdating sa customer natin kasi yun yung magbibigay ng first impression sa kanila when it comes to our store or business kung saan mga accommodation yung meron tayo. So magpapakita po yun ng first impression or very welcome talaga sila, which is welcome talaga sila sa ano natin, sa papasukan nila na store or establishment. So also nagpapakita po yun ng yung magaan na environment para sa kanila and makifeel nila na mababalyo sila, nire-respect sila, and of course makifeel nila yung very accommodate po. So very well said, Mr. Steven John Mapalo. So yeah, very important sa atin yun na dapat magaan pa lang yung environment na papasukan ng ating customer. So today I'll be discussing the difference between verbal communication and non-verbal communication. So first, we have verbal communication. So the first one in the bullet point is use polite and respectful words. So as we all know, napaka-importante na sa atin ng gentleness pagdating sa customer para ma-feel nila na welcome sila doon sa store na yon, and as well as they feel safe and seen pag nandun na sila sa loob ng sinasabi nating business natin. So next one, speak clearly and confidently. So yan, isa rin yung sa dapat meron tayo bilang employee. Dapat clearly and hindi dapat hindi ganun ka ano yung pag sinabi natin, pag nag-welcome natin yung customer natin. So next one is greet customer warmly. So paulit-ulit na lang yan, dapat meron tayong greet, dapat warm what do you call this, dapat heartwarming yung welcome natin sa customer natin para ma-feel nila na welcome sila dun sa papasukan nila and they feel seen and safe. So the next one in non-verbal communication. The first one is maintain proper eye contact. So napaka-importante sa atin ng proper eye contact. Kasi pag doon pa lang sa eye contact, nakikita na natin yung needs and kung ano ba yung makikita natin or kung ano ba yung needs ng customers natin. So
Next one is show professional smile. So yan, napaka-importante sa atin yan. As well as pag nagtatrabaho tayo sa customer service, especially sa mga, what you call this, fast food, customer service, napaka-importante ng pakita nila yung smile natin para doon pala makita na natin na ganado tayo and professional tayo pagdating sa lahat ng bagay. So, next one is practice good posture and body language. So, as we all know, dapat pag nasa customer service tayo, alam din natin yung mga body posture natin as well as yung stand straight and para makita ng customer na hindi tayo masaya tayo sa ginagawa nating trabaho. So, doon pa lang makikita na ng customer natin na very maganda yung environment na papasukan nila. So, next one. So, bakit nga ba importante yung mga bagay na yon? So, first one is syempre makikreate to ng positive impression sa atin. So, parang pag nakita nila tayong okay and ganado sa mga bagay na ginagawa natin, syempre mamamotivate sila na mamamotivate sila na bumalik dun sa business natin, which is dun kasi pag positive pa lang yung pinakita natin in the first place, parang napakagandang impact na sa mga customer nun eh. So, makes customers feels welcome and valued. So bakit ba tayo nabibusiness? Especially hindi lang natin para hindi tayo yubaman. Yun din yung para ma-fulfill natin kung ano ba yung needs ng isang environment na pagpapatayuan natin ng business natin. So, next. So, identifying customer needs. So, pag nagtayo tayo ng business sa isang lugar, siyempre we need to identify kung ano nga ba yung needs ng lugar na yon. Ano nga ba yung pangangailangan nila para ma-fulfill natin, kasi as a business owner dapat kino-consider natin yung mga bagay-bagay. Hindi lang dapat natin kino-consider yung magpayaman tayo, as well as kino-consider din natin kung ano nga ba yung pangangailangan ng isang environment. So, the first one in the bullet is urgent customer assistance. So, yun na nga pinasinasabi ko na kailangan natin ng urgent assistance doon sa pag nagtayo ng business, kailangan agad natin ma-fulfill kung ano nga ba yung pangangailangan ng mga customers natin. So, second one is assist customers quickly and efficiently. So, dapat pag nag-assist tayo ng ng customer natin, hindi dapat siya effectively, dapat efficiently din siya. Kasi pag hindi natin na-fulfill yung mga needs nila, maaaring maghanap sila ng ibang business or ibang product na i-purchase nila. So the next one is prioritize customer with immediate concern. So as we all know, kaya nga tayo pinapurchase ng isang customer is kasi may kailangan sila, and yung trabaho natin is to fulfill kung ano nga ba yung kailangan nila as a customer. So next one, special customer requirements. So, a different customer, may kanya-kanya silang pangangailangan. And as I said a while ago, we need to fulfill kung ano nga ba yung different needs nila as a customer. So, next one is customer with disabilities. So, dapat pag sinabi natin, pag nagtayo tayo ng isang business, dapat inclusive din siya. Hindi lang dapat siya nag-vary sa mga taong what do you call this, walang disability. Dapat nag-vary din siya doon sa mga taong may disability. So dapat meron tayong what do you call this, dapat inclusive tayo pagdating sa lahat ng bagay. Dapat inclusive. So next one is customer with dietary restriction. So parang ano na sa atin yun, parang what do you call this? So, next one tayo. Sugar-free or allergy, kasi magkaisa na lang din siya friend request. So, pag nasa baking industry tayo, or halimbawa pag pastry yung business natin, dapat kino-consider natin yung halimbawa kasi may mga tao kasi na may diabetes or mataas yung sugar nila. So, dapat nag-create din tayo na sugar-free na bread para ma-consider natin para ma-purchase din nila yung product natin, as well as maging safe din sila sa mga kakainin nila bilang customer. So next.
So, yun pa rin siya, identifying customer needs. So, bakit nga ba siya importante? It helps provide better customer satisfaction. So, dapat ma-satisfied natin yung customer natin para bumalik sila and mag-purchase pa sila ng mga product na binibenta natin. So, ensure customer receives suitable product. So, dapat pag nagbebenta tayo, dapat suitable yung mga baking product na ibabagsak natin sa market para kasi dapat pag nagtrabaho tayo sa baking bake or pastry, dapat maging inclusive tayo. Dapat yung mga product na ibabagsak natin sa market is dapat nagva-vary siya sa lahat ng tao. Kasi parang essential na sa atin yung mga yung halimbawa pastry, napaka-essential na sa atin yung Pilipino. So next one. So effective communication. So effective communication, the first one is body language. So sa body language pa naman kasi ma-identify na natin kung so kailangan na natin gumamit ng proper gestures like movements, smiles, and kailangan natin avoid yung negative facial expression kasi pwedeng mag-reflect yun sa customer natin na yun nga, baka sabihin nila na hindi tayo masaya sa ginagawa natin, baka napipilitan lang tayo. So the next one naman is voice tonality. So kailangan natin speak calmly, softly, and gently. So doon pa lang makikita na ng customer natin na welcome sila and safe sila doon sa papasukan nilang business or what you call this, cafe or baking business. So avoid shouting or rude tone. So as we all know, napaka-crucial na sa atin yung pag nagtayo tayo ng business. Dapat na meron sa ating proper regulation na kailangan nating i-welcome yung customer natin with a gently voice and dapat din tayo gumamit ng rude tones and yun nga, kailangan natin sila i-welcome with gentle voice. So next. Next po. Next slide, please. So, handling customer compliance. So, handling customer compliance. So, paano nga ba natin siya i-handle yung isang customer with may professionality? So, next one, pag may customer na, halimbawa, pag may irate customer, hindi na mawala sa isang business yan na may irate customer. So, the next one is stay calm and professional. So, sinasabi nga nila na customer is always need. So, tama naman yon. So, kailangan lang na, or we have to do is stay calm and professional sa lahat ng bagay. Kasi, bilang magtrabahador, kailangan natin itatak sa utak natin na may mga dadating yung panahon na may irate customer natin. And we have to stay calm and professional sa lahat ng bagay. So, never argue with customers. So, pag may tayong customer na irate, all we have to do is wag na tayo makipagtalo. Kailangan na lang natin ibigay yung needs nila kasi yun yung trabaho natin. Kaya nagtayo ng business is to fulfill their needs and mga kailangan nila. So listen carefully to the compliance. So we need to be attentive sa mga compliance nila para mabigay natin kung ano ba yung needs nila and ma-fulfill yun to end para matapos yung discussion nila or matapos yung kung ano ba yung kailangan ng isang customer. So next one is apology sincerely when necessary. So kailangan natin magpakababa, maging down to earth kasi customer sila Kung walang customer, wala tayong business, hindi mag-exist yung business natin. So all we have to do is to apologize sincerely kung kinakailangan ba natin. So next one is offer appropriate solution. So pag hindi natin nakausap ng maayos, magbigay tayo ng appropriate solution kung ano ba yung pwedeng gawin pag hindi natin nabigay yung satisfaction na bigay nila. Kasi kailangan lagi tayo may plan A or plan B pag nagkaroon tayo or nakasalamuha tayo ng irate customer. So next. So handling customer compliance. So nandun pa rin tayo sa handling customer compliance. So following company procedure. So follow bakery and rules. So as we all know, sa isang company, meron na dapat tayo diyang rules and regulation pagdating sa customer needs or customer service. So kailangan natin i-follow yon. Report serious concerns to supervisor if needed. So ito na yung kailangan natin
sa supervisor natin kung kinakailangan kasi sila lang yung makakatulong sa atin na kailangan ng solution pagdating sa mga ganong bagay or ganong events. So benefits, maintain customer trust. So yan, pag na-build na natin yung trust ng customer natin, doon na papasok yung magkakaroon sila ng idea na maganda yung business natin kasi approachable tayo as well as napupulfill natin yung needs nila. So improve business reputation. So yun na nga pag nagkaroon tayo ng pag naging gentle tayo sa mga customer natin, magkakaroon na tayo ng reputations which mabibuild na natin trust natin sa kanila na mag-end up sa pagbalik nila sa atin kasi na-build na natin yung trust nila eh. So babalik nila sila sa atin, may purchase sila yung ibang product natin. So next. So, following company procedure. Next, na-discuss na natin yan. So, for our activity, that will be the end of our discussion. And I hope you guys learned something new for today that, for your takeaway, guys, I hope you guys something new. All we have to do, to learn to this discussion is, it is very crucial for us pag nagtayo tayo ng business, dapat ma-fulfill natin yung customer needs natin. Especially kaya nga tayo nagtayo ng business is to fulfill kung ano nga ba yung pangangailangan ng isang environment na yun. And after that, and pag na-build na natin yung trust natin, magkakaroon na tayo ng positive impact sa mga student natin, ay sa mga customer natin. So, yun lang. So, I hope you guys learn something new for your activity. I would send it to your messenger to create. So, next one. Thank you and thank you for listening. Thank you guys. Thank you po, sir.